guys. Okay. Good day everyone! Today, together with my group mates, we are going to dive into the world of tech entrepreneurship. By the way, I am Lovely Nina Gatos as a hustler. And I am Arnold Sansad, also a hustler, introducing our group mates. We have Bernal Villamanca and Maxine Ocampo as the hipsters, and of course, the last but not the least, the greatest hackers of the time, RJ Nipas and Meryl Garcia, representing the Electropreneurs. Listening and learning is a choice, but in behalf of my group mates, we are encouraging you to do so. With the knowledge that we will acquire in our lives, let's try to apply. What are you waiting for? Let's get started! This comes from not knowing what you're doing, sabi ni Warren. So, totoo naman talaga yan. Na kapag di mo alam yung ginagawa mo, so, kakaroon ng risk doon. Dahil nga, di alang ideya or wala kang plano sa ginagawa mo, talagang sige ka naman, sige. So doon, may possible na risk doon. So mawala lang yung risk kapag alam mo yung ginagawa mo. Okay, so merong question dito. Have you been into a situation where so much time are being wasted with unnecessary activities? And then, or on times that your mind is so jump up, you do not know which one to do first. So, mahalaga na malaman natin to. So, ang mga waste of time is mga gumagawa tayo ng necessary activities na wala namang kinalaman. For example, sa business. Then, masabi natin waste of time yun. Kasi sa halip na productive tayo, ginagamit natin ng tama yung oras ng makapag-produce or makagawa ng panibagong product or ma-improve. So, mahalaga na gamitin natin sa tama yung oras. So, kakaroon din ng waste of time kapag di natin alam ang ginagawa natin. For example, anong plano? Okay, hindi nakaplan yung ating gagawin. So, doon nagkakaroon din ng waste dahil ano ba yung ating unang gagawin? So, sa pag-iisip pa lang or pagdadalawang isip kung ano yung unang gagawin, masasabi natin na waste of time na yun. Okay, so mahalaga na gamitin natin ng tama yung ating oras. So, Pareto chart. So, a Pareto chart is a type of bar graph that visually represent the frequency of different categories ranked in descending order of their impact. So, ito example nito sa first table na nakikita nyo. Then, next is ito. So, number of complaints. Then, bar na nakikita nyo is missing parts, wrong color, does not work, all others. So, sabi natin dito, pinapakita o binivisualize kung saan ba nagkakaroon ng problema sa isang product. Okay, so number of complaints, papataas ng papataas hanggang umabot ng 250 or 100% ng total. Okay, so dito ma-identify natin kung saan nagkukulang or saan nagkakaroon ng problema sa product. So ano ba yung complaint ng mga customer, so sa ganun is ma-improve natin or ma-improve natin yung ating business or ating product. Sa ganun is wala nang complaints or mabawasan, diba? Dito ma-identify is makakatulong itong chart to visualize yung mangyayari sa business. Ngayon naman ay dumako tayo sa Pareto's Principle. Ang Pareto's Principle ay nanggaling sa pangalan ng Italian economist na si Vilfredo Pareto. Nagsimula lamang ito sa kanya observation sa wealth and population ng kanyang country, which is ang Italy. Ayon sa kanyang observation ay 80% wealth ng kanyang country ay pag-aari lamang ng 20% na tao. Ang Pareto's Principle ay tinatawag na ngayon itong 80-20 rule. Maaari itong gamitin sa iba't ibang sitwasyon, kagaya ng sa negosyo, sa ekonomiya, sa quality control, sa maraming aspeto ng society, at sa life in general. Kung makikita ninyo, sa business ay 20% ng workers ay nakakapag-create sila ng 80% na results. Ang 20% naman ng customers ay nakakapag-create sila ng 80% na revenue. Ang 20% naman na product accounts ay para sa 80% ng sales. Sa society naman, 20% ng mga kriminal
ay 80% ng krimen yung kanilang nagagawa. Sa mga beer drinkers naman, 20% silang mga beer drinkers ang kanilang naiinom ay 80% sa buong mundo. Ang 80% na pollution sa factory pollution ay napoproduce lamang ito ng 20% na factory. Isipin mo, 20% na factories lamang pero yung nailalabas nila na pollution ay 80%. Sa students naman, ang 20% ay ng students, ang grades nila ay 80% or mas mataas pa. Sa life in general, 20% ng average person's activity ay ang rason ng kanyang 80% na progress. Ang 80% na kasiyahan mo ay dala lamang ng friendship at nanggagaling ito sa 20% lamang ng kaibigan mo. Kaya ang 20% na input mo, ang kakalabasan nito ay 80% na output. Kung babalik rin naman natin, ay parehas lang sila. Dahil ang 80% na input mo, ang kakalabasan nito ay 20% na output. Dahil nga, nung nagtanim si Vilfredo Paretos ng bean pods, 20% lamang ang kanyang tinanim, pero 80% ang naging result ng kanyang bean pods. Okay. So, ano nga ba yung gustong i-indicate naman sa atin ng Pareto's Principle? Ano ba yung pinaka-main message ni Pareto's Principle? Okay, sabi yan na si Pareto's Principle, ang gusto niya lang ipaalam, o parang gustong sabihin, in terms of our lives, So, hindi lahat ng bagay sa ating buhay ay equally distributed. Meaning, there are the most important and the least important. Okay, so dito na papasok yung 80-20 rule. Okay, so syempre, yun doon sa may gustong mensahe ni Paretos na yun. Kumbaga, yung nangyayari sa buhay natin, yung ginagawa natin, hindi pare-pareho yan. May mahalaga at may hindi mahalaga. Okay, so si 80-20 rule naman, o 80-20 ratio, ang gusto niya namang indicate is, sa 20% na ginagawa natin, 80% yung effect. Okay, napakalaki, napakaliit yung ginawa mo, pero napakalaki ng epekto. So, yun yung gustong sabihin naman ni 80-20 rule, kung saan yun din yung Pareto's Principle Okay, so yung 80-20 na ba yun ay palaging ganun? 80-20 ba palagi? So, the answer is no. It could be 75-25 or 85-15, 93-7, and so on. And, ang tanong pa, yung sum up ba ng ratio is palaging 100? So, the answer is also no. Hindi rin 100 palagi yan. It could be 74-10, 85-10, or 85-20. So, hindi palagi na 100% yung summation. Okay, so, another question is, bakit pa siya tatawaging 80-20 rule? Kung hindi naman pala palaging 80-20, hindi naman pala palaging 100% pag pinagsama. Okay, so the answer is, hindi nagpo-focus sa may mismong integer yung pinaka-main thought ni Pareto's Principle or nung 80-20 rule. So, kundi sa may symbol na gustong iparating o mensaheng gustong iparating nung rule na ito, which is the 80-20 rule, So, ano nga ba yun yung gustong mensaheng iparating na yun? So, yan na nagsasabing, no matter how or no matter what are the ratios, so, gustong iparating nitong rule na ito na it could be sa niliit-liit nung gagawin natin, napakalaki ng pwedeng epekto. Okay, so, vice versa, sa nilaki-laki nung ginagawa natin, napakaliit ng epekto. So, yun yung gustong sabihin itong 80-20 rule. It's not all about the integers. Kumbaga, dun sa may mensahe yun. So, example, ako as a student, okay? So, I am given a half day lang para mag-review ng 3 lesson. Okay, kasi magkakaroon kami ng quiz kinahaponan, kunwari. Okay, so sa maliit na panahon na yon, it's me na magde-decide if magre-review ako or not. Diba? Kung magre-review ako, maaaral ko, may maisasagot ako. Okay, so kumbaga, sa maliit na oras na yun, sa maliit na bagay na ginawa ko yun, which is nag-review. Okay, napakalaki nung nagawa sa hinaharap. Okay? So, baliktarin natin. Hindi tayo nag-review.
Okay, di ba? So, gumawa tayo ng ibang bagay like naglaro, natulog, nagpahinga, and ending, hindi nakapasa. Okay? So, sa maliit na bagay na yon, malaki yung epekto. Okay? So, parang ganun yung essence nitong Pareto's Principle or 80-20 rule. So, we need to identify kung ano yung pinakamahalagang gawin natin. Okay? So, example nga kanina, inaantok ako, then may kailangang reviewin, and gusto ko maglaro. So, lahat yun magaganda naman kasi magko-contribute sa may kasiyahan ko kapag ginawa ko isa sa mga yun. Diba? But the thing is, ano ba yung pinakamahalaga? Okay? Yun yung tinatawag na vital few. Okay? So, dapat, sabi ni Pareto's Principle, alamin natin kung ano yung vital few. Yung pinakamahalaga sa mga listahan. Okay? And then, kapag nalaman yung vital few, dito na papasok yung sinasabi nilang do more by doing less. Kung nalaman mo na yung vital few at yun ang ginawa mo, so masusunod mo na tong do more by doing less. Paano ba yan? Okay, so mag-proceed tayo para malaman natin yung dahilan kung bakit pa nagkaroon ng sinasabi ng do more by doing less. Parang imposible. Paano ka magkakaroon ng maraming nagawa kung konti lang yung gagawin mo? O, di ba? Do more by doing less, parang imposible. Okay, proceed tayo. Okay, ano nga naman ba yung Pareto's Principle in terms of business? Paano ba ina-apply yan? So, example na ito, may isang kumpanya. Okay, yung kumpanyang yun gusto magpatas ng profit. So, naglista siya ng mga way na pwede niyang gawin para tumaas yung revenue o yung profit niya. So, may nilagay siya dyan. Pwede siya mag-increase ng sales, mag-increase ng price, magtanggal ng mga tauhan para mabawasan yung pasweldo, and magdagdag ng mga produkto at iba pa. Okay, so napakadami nung nilista niya na pwedeng ways para mag-increase ng revenue. But the question is, kaya bang gawin o i-implement nung company yan simultaneously o sabay-sabay? Of course, mahirap. Kasi the company will be needing huge manpower, time allotment, okay? So, financial, and iba pa na dapat i-consider para ma-implement lahat yan. Okay? So, si Pareto's Principle, ang gusto niyang sabihin sa atin, so, tignan kung ano yung vital few. So, sa example na ito, yung company dapat, according to Pareto's Principle, titignan niya kung ano ba yung pinakamahalaga sa mga nakalistang yun. Okay? Ang pinakamahalaga doon is that na magpuproduce ng pinakamataas na revenue. Okay? And considering the allotment of time, which is maliit lang. Kumbaga, syempre, kapag malaki kasi yung revenue na ibibigay, which is yun yung pinaka-importante nga doon, di ba? Kahit maliit lang yung implementasyon niyan o yung oras ng pag-implement niyan, malaki nang ibibigay na revenue. Okay? Compared kapag pinili yung pinaka-least important or yung pinakamaliit na revenue yung ibibigay, kahit napakalaki nung effort na binibigay ng kumpanya, maliit pa rin yung maibibigay na revenue. So, yun yung pumasok kanina, dun sa may slide kanina na yung maliit na ginagawa mo could cause a huge effect. Yun yung sabay, kapag pinili ng kumpanya yung pinakamalaking revenue or the way na magpuproduce ng pinakamalaking revenue, okay? Kahit na maliit lang yung gawin niya doon, maliit lang effort niya, magpuproduce yun ng malaking revenue. Okay? So, doon naman din sa may statement kanina na kahit gaano kalaki yung effort mo, is maliit lang yung napuproduce na effect. Yun naman yun sa may kapag yung kumpanya naman is pinili niya yung way na magpuproduce ng pinakamalit na revenue. Okay? Na kahit anong gawin ng kumpanya, kahit gaano ka-effort yung kumpanya, kung maliit lang na ibibigay na revenue yan, talaga maliit lang yung maipuproduce. Okay? So, dito papasok yung do more by doing less. So, kapag pinili na ni kumpanya yung vital few na yung pinakamahalaga, di ba? Maske maliit lang yung gawin, di ba? Do less, di ba? Doing less. Kahit na maliit lang yung gawin, malaki yung maibibigay nun na epekto. So, malaki yung magagawa mo kahit na maliit lang implementasyon mo. So, dun sa may kumpanya yon. Okay? So, yun yung kahalagaan ng 80-20 rule and Pareto's Principle. And it is said then na kapag yung 80-20 rule ay hindi mo nagamit ng tama, especially kapag nasa business ka, larangan ng business, kapag hindi mo nagamit ng tama yan, it could lead to circumstances. Siyempre, pwede mo mapili yung mababang revenue or pwedeng mapili mo yung pinaka hindi importanteng bagay. Siyempre, problema yon ng magiging business mo. So, the Pareto's Principle, 80-20 rule,
is all about choosing the vital few para kahit gaano kaliit yung effort na binibigay mo is malaki yung epekto nito sa'yo. Ang Pareto's Principle o tinatawag ding 80-20 rule ay nagsasabi na 80% ng mga resulta ay nagmumula sa 20% ng mga sanhi. Sa madaling salita, ilan lamang sa mga bagay ang nagdudulot ng karamihan ng epekto. Maaaring magamit ang prinsipyo na ito sa maraming aspeto ng ating buhay. Katulad ng social interactions. Sa pakikipagkapwa, maaari nating i-apply ang Pareto's Principle sa pamamagitan ng pagtuon ng ating oras at atensyon sa mga taong nagbibigay ng tunay na halaga at siya sa atin. Madalas marami tayong kaibigan, kakilala, o kasama sa trabaho. Ngunit ilan lamang sa kanila ang talagang nagbibigay ng positibong epekto sa ating emosyon at buhay. Dapat nating tanungin ang ating sarili. Ang mga oras ba na ginugugol ko sa pakikisalamuha ay nakatuon sa mga taong nagpapalakas ng aking loob at nagbibigay ng kaligayahan? Ayon sa prinsipyo, kung igugugol natin ang ating oras sa mga tamang tao, sa mga tunay na kaibigan at sa pamilya, mas magiging makabuluhan ang ating buhay. Kailangan din nating maglaan ng oras para sa sarili, kagaya ng pag-ehersisyo o iba pang mga aktibidad na nagpapabuti sa ating kalusugan at kapakanan. Pagdating naman sa relasyon, mahalaga rin ang tamang paggamit ng oras. Ang tanong, ginagamit ba natin ng tama ang oras na kasama natin ang ating karelasyon? Hindi sa dami ng oras na susukat ang kalidad ng pagsasama, kundi sa kung paano natin ito ginagamit. Halimbawa, maaaring magkasama ang isang magkasintahan ng 3 hanggang 4 na oras. Ngunit kung ang isa sa kanila ay abala sa cellphone o TV, hindi mararamdaman ang tunay na presensya ng bawat isa. Samantala, sa ibang sitwasyon, kahit 1 oras lang ang ginugol ng magkasintahan, ramdam nila ang koneksyon at pagkakaintindihan dahil nakatuon sila sa isa't isa. Ayon sa Pareto's Principle, mahalaga ang pagtutok ng mga bagay na tunay na mahalaga. Dapat nating unahin ang mga bagay na nagbibigay ng pinamalaking epekto sa ating relasyon at ilaan lamang ang natitirang oras sa mga bagay na hindi ganong mahalaga. Sa kabuuan, tinuturo ng Pareto's Principle na mas dapat nating bigyang halaga ang mga bagay at tao na talaga nagpapabuti at nagpapaligaya sa atin. Huwag nating sayangin ang oras sa mga bagay na walang malaking halaga sa ating kaligayahan at tagumpay. Pareto's Principle day-to-day activities. Nakapaloob dito yung mga day-to-day activities natin, yung mga ginagawa sa araw-araw. Kabilang na dito yung panonood ng television, which is, ang sabi, nag-spend tayo ng 1 to 3 hours a day para manood ng TV. And then, yung sa gadgets naman, ito yung pinakamahaba. Nag-spend tayo ng 3 to 6 hours a day. Nilalaan natin yung oras natin dun sa gadgets na alam na natin na ang ginagawa lang natin is mag-reels, maglaro na games, or iba bang entertainment apps. And then sa tropa naman, 3 to 4 hours. Sa pag-study is 0 to 1 hour lang per day. Diba? Napaka-konti. And then when it comes naman sa family, 0 to 30 minutes lang. So, ito talaga dapat mas natutuan natin. And then sa exercise, isa rin to sa dapat natin tutukan. 0 to 10 minutes lang ang sabi na usual na pag-spend ng tao sa oras nila para sa pag-exercise, para sa health natin. And then sa real friends naman, pagbabanding sa real friends, ang sabi dito ay 45 minutes yung na-spend natin ng time with them. Okay, so kung pagsasama-samahin natin yung oras na iginugugol natin sa mga, masasabi natin unimportant things or least important things, 12 hours yung magiging average hours na iginugugol natin. Napakalaki. Compare dun sa may oras na iginugugol natin sa mga masasabi nating vital fews in our lives. 2 hours lang. Napakaliit. Diba? Almost, or not almost, kundi 1/6 lamang
no, ginugugol natin para sa mga least important things. So, mali yung pinaprioritize natin. Siyempre, ano nga ba yung magiging effect niyan? Matik na yon. Ang magiging effect pag ganyan yung lifestyle natin, prioritizing the least important things in our lives, siyempre, negative, which is pwedeng short-term benefits lang siya. Na kung saan, bababa ang productivity natin. Okay? Andiyan ka na puyat. Siyempre, kung puyat ka, tanghali ka nang nagigising. At kung tanghali nagigising o puyat, diba? Unhealthy ang mind mo. Okay? Unhealthy body. And wala ka sa focus. Laging naiirita. Diba? Unorganized. At kung isa ka man estudyante, okay? For example, like me, pag ganyan ang lifestyle ko, matik yan. Mataas ang tsansa na mababang grado ang makukuha. Okay? So, kung susundin natin si Pareto's Principle, yung sinasabi ni Pareto's Principle, prioritizing the vital few, tataasan natin itong oras na iginugugol natin para sa mahalagang bagay sa ating buhay. Sa ating pamilya, sa pag-aaral, okay? Sa mga mahalagang trabaho, okay? And, of course, for our own self-conditioning, pag-yoga, exercises, meditating, dapat itataas natin yan kung susundin natin si Pareto's Principle. Okay? So, gawin natin 6 hours, yung average. And then, of course, let's minimize the time that we are spending on least important things. Gawin lang natin kung maaaring 3 hours. So, 6 hours, 3 hours, di ba? 9 hours lang yan. And the remaining time, pwede pa natin gamitin sa iba pang mahalagang bagay. Okay, and the rest, of course, dapat sapat din ang tulog. Pag ganito ang ating lifestyle, okay, following the Pareto's Principle or the 80-20 rule, kung ganito yung ating lifestyle, matig yan or expected na maganda yung magiging effect. Okay, sapat ang tulog, okay, on time nagigising, and of course, pag sapat ang tulog at on time nagigising, kondisyon ang mind, kondisyon ang katawan, okay, laging organized, nakakapag-focus, okay, and yun nga, kung isang estudyante or for example like me, kapag ganyan ang ating lifestyle, okay, expected yan, napakataas ng chance na magkakaroon tayo ng mataas na grado. Maski mataas, pasadong grado. Okay? So, yun lang ang gustong ipahiwatig ni Pareto's Principle o gusto niyang sabihin sa atin in terms of pag-a-apply sa 80-20 rule or sa Pareto's Principle in our own lives. Okay? Let's prioritize the vital fews in our lives. Let's bring or magdagdag tayo ng oras para sa mga mahalagang bagay at laanan lang natin ng maliit na oras lamang yung mga least important. Kasi hindi naman pwedeng eliminate yun Kumbaga kasi yung mga bagay na yun nakakapag-dagdag din sa kasiyahan natin. Hindi may iwasan yun, di ba? Kailangan din natin yung mga yun. So, hindi man ganun kataas, i-lessen lang natin. Okay? Tamang oras lang dapat i-google natin. Dapat ang oras natin is more on the vital fews. So, yun lang ang gustong sabihin ng Pareto's Principle. A big business starts small. Richard Branson. So, yung quote na to is 100% true kasi lahat ng negosyo dumaan muna sa pagiging maliit bago lumaki. Walang negosyo na unang tayo palang successful agad. So, lahat yan, nag-umpisa muna sa mababa bago tumaas. Isa sa mga example nito, yung mga fast food chain na kinakainan natin like Jollibee, McDo, and Starbucks. Starbucks yan din. Nagsimula din sa maliit. Lahat sila, one store lang na una, pero dahil sa pagpupursige nila, doon na lumaki yung business nila, doon naging successful. So, pinaka-lesson na makuha natin dito is, hindi natin dapat minamadali yung success kasi nga, sabi nga nila, it takes time, di ba? So, walang success na agad-agad mo makukuha. Dapat paghirapan mo muna yun kasi may mga challenges ka pang harapin in the future. Okay, so to summarize, to conclude our topic for today, ang Pareto's Principle, it's all about finding the vital few. Yung paghahanap natin ng mga importanteng bagay, it's either sa ating buhay or
kapag isa kang businessman, since we are on business topics, so it's about finding the most important and set asiding or just giving some small time sa mga least important. Okay, kung sa business, ang pinaka main focus ni Pareto's Principle is para kapag nag-decision si business kung ano yung pipiliin niya na way, especially sa pagkita o pag-generate ng revenue, si Pareto's Principle nakakatulong para ma-determine kung ano yung mahalaga kung saan siya magbibigay ng pinakamalaking revenue sa business company. And in our lives naman, si Pareto's Principle naman, ang gusto niya namang i-priority natin ay yung mga bagay na talagang mahalaga sa atin. Our families, schools, works, and especially dapat kailangan din natin pinapahalagaan ay yung pagkondisyon sa ating sarili mismo. Okay? So, yung Pareto's Principle, kapag sinunod natin yan, masusunod o mangyayari yung mukhang imposibleng code kanina, di ba? Yung do more by doing less. Kasi pag sinunod si Pareto's Principle, kapag pinili natin yung mahalagang bagay, maski maliit lang yung effort na ibibigay natin, napakalaki nung ay idudulot nitong epekto na kung saan in a good way. Kasi we choose the vital few okay? And the same din, kapag inuna naman natin yung least important, kahit gaano kalaki yung effort na i-google natin sa may gawain na yun, napakaliit ng magiging epekto. Or pwede ding maliit yung gawin natin, napakalaki ng epekto, pero in a bad way. Kasi we choose the least important. So that's the importance of Pareto's Principle in our lives and on business if we will be a businessman, businesswoman, business owners in the future. And now, let's proceed to our next topic. Our next topic is about the SWOT analysis. It is a strategic planning tool that helps organizations identify internal strengths and weaknesses, as well as the external opportunities and threats. This method facilitates comprehensive understanding of the factors that can influence success and inform strategic decision-making. So, ang SWOT analysis ay parang isang magnifying glass na ginagamit ng mga negosyo o mga negosyante para mas makita ang mga detalye sa kanilang paligid. Ang acronym ng SWOT ay nangangahulugang strength or lakas, weaknesses or kahinaan, opportunities, oportunidad, and lastly, but not least, the threats or banta. Gamit ang mga tool na ito, mas madaling makikilala ng isang kumpanya kung saan sila malakas at kung saan sila dapat mag-improve. Strengths are the unique attributes or resources within organizations that give it an advantage over competitors. This can include brand, reputation, specialized skills, and proprietary technologies. The first one is the strength, or katulad sa kanina, lakas. Ang mga lakas or strength ay parang mga superpower sa isang negosyo. Ito ay mga bagay na talagang nagpapasikat sa kanila sa market or sa merkado. Halimbawa nito, kakaibang mga serbisyo na ating inaalok, isang food truck na kilala sa kanilang signature dish na may espesyal na recipe na ipinasa mula pa sa kanilang ninuno o mga lolo't lola. Dahil dito, hindi lang basta pagkain ang ibinibenta nila, nag-aalok din sila ng mga karanasan na puno ng kwento, kaya't lagi silang pinipila ng mga tao. The next one is the weaknesses, or the internal limitation or areas where the organizations lacks resources or capabilities. Recognizing these weaknesses is crucial for improvement and risk management. So weaknesses or kahinaan, ito ay mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin para itong butas sa isang bangka na kailangan nating ayusin para hindi lumubog. And of course, our example is halimbawa nito, kakulangan sa pondo. Sa isang startup or nagsisimula pa lang na negosyo, may maganda kang idea or ideya pero kulang ang budget para sa marketing. Dahil dito, kahit gaano kaganda ang kanilang produkto, hindi nila ito agad maipapakilala na maayos sa mga tao. Kaya't hindi ito gaanong
tumatakbo ang benta. The third one is the opportunities, are the favorable external conditions that the organization can exploit for growth. This can include the market trends, technological advancement, and changes in consumers' behavior. Opportunities or oportunidad ito ay parang isang bintana na nagbubukas ng mga bagong posibilidad. Kapag nakakita ka ng opportunity, of course, agad mo ito dapat i-grab or isulong, i-push mo agad. Diba? Halimbawa nito, pagtaas ng mga conscious ng mga consumers. Pinakamagandang ito ay isang fashion brand na gumagamit ng sustainable materials ay makakakita ng pagkakataon sa mga tao na mas maging mapanuri sa kanilang binibili. Kung ma-maximize nila ito sa pamagitan ng magandang marketing, maaari silang makakuha ng loyal customers na nagmamalasakit sa kalikasan. And lastly, the threats. Threats are the external challenges or risks that could be negatively impact organizations' performance. Understanding these threats helps organization devise strategies to mitigate the risk. So, si threats or pagbabanta sa ating negosyo, ito ay isang parang bagyo naman na maaaring dumaan. Ito ay parang problema na makakaapekto sa ating o sa isang negosyo. Kailangan itong bantayan at paghandaan. Halimbawa ito, sobrang daming competition or marami kang competitors sa pamilihan or sa market ng biscuit or mga tinapay, may mga bagong brands na naglalabas ng mas mura at mas masarap na produkto. Ang mga dating brand na sikat ay kailangan nilang mag-isip or mag-rethink ng mga bagong strategy para hindi matabunan sa market. In short or in conclusion, ang paggamit ng SWOT analysis ay parang mayroon kang GPS sa mundo ng negosyo. Makikita mo kung nasaan ka at kung saan ka dapat pumunta. Mahalaga na patuloy na suriin ang mga lakas, kahinaan, samantalahin ang mga opportunity at maghanda laban sa mga banta o sa mga threats. Ang proseso na ito ay hindi lang basta para sa mga malaking kumpanya. Kahit ang mga small businesses at startups ay makikinabang dito. Kaya't ready na ba kayong mag-SWOT journey? Kung may tanong pa, nandito lang ako para tumulong. And that's all for today. I hope you learned something from our video. On behalf of Electropreneurs, thank you for watching. But wait, before you leave, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, Electropreneurs. Link below, guys! See! Para lagi kayo updated sa aming video. Wow! Hey!